Amen. And the declaration was, of course, the city of Imus be a city of God. Amen. At paano po mangyayari yun, mga kapatid? No? Ibig sabihin, bawat isa sa atin gagamitin ng Panginoon. Sino dito yung willing gamitin siya ng Lord? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin yung mga testimony. Salamat sa Panginoon. At tunay nga, kagalakan yung ating nararanasan kapag nandoon tayo sa presensya ng Panginoon. Alam natin, niyayakap tayo ng Lord. Although, andun yung kaba no? Kinakabahan sila kasi na ano ba yung gagawin sa atin, no? And then, syempre, nandoon yung mga bagay na resistance, no? Sa ating buhay. Pero magbawagi pa rin, mananatili pa din ang presensya ng Panginoon. Amen. At pagpapatuloy natin, mga kapatid, are we excited? Amen. For our series. Ano yung series natin? Breakthrough. No? Ang title na po ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay Double Honor. Ayan. Sabihin natin, Double Honor. Ayan. No? So, ang pinaka-tema po natin is breakthrough. Pero sa araw na to, double honor, because we will enter a new season, mga kapatid. Starting April, ano po yung second quarter natin is about honor God. Amen. Sino dito gusto pang i-honor ang Panginoon? Amen. Yes. At marami pong paraan para ma-honor natin ang Panginoon. Katulad dun sa devotion kanina, maganda po i-share sa atin ni Ate Kia, no, about honor and about always pray because it honors the Lord. No? It exalts the Lord sa buhay natin. Na hindi tayo yung maitaas, kundi ang Panginoon at makilala pa ng marami ang Panginoon. No? Napakarami po, mga kapatid, talaga ang nag-honor sa Panginoon. Mula pa Old Testament hanggang sa panahon natin, no? Sino dito yung gusto pang i-honor ang Diyos sa buhay niya? No? Yung gusto pang maging active lagi, no? Sa journey. Sabihin natin, journey. Yan. This is not our destination, mga kapatid, itong mundong ito. Sabi nga sa Bible, we are just strangers here on earth. And while we are here, whatever we do, whether we eat or drink, we do it for the glory of God. We give honor unto God. Amen. Yun po ang kadahilanan kung bakit po tayo nabubuhay. No? At sabi nga po, ano ba ibig sabihin ng honor? No? Nakita ni John the Beloved sa Revelation chapter 4, 10 to 11, nakita niya sa vision na talagang ino-honor ang Panginoon ng mga elders, no? At ang sinasabi sa kanya, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. No? Ibig sabihin ng holy, mga kapatid, set apart, no? He is above all, mga kapatid. So, ibig sabihin, God is all-powerful. Kaya ba ng Diyos baguhin ang buhay natin? Yung ating pamilya, yung mga sakit na nararamdaman natin, no? Sa loob ng pamilya man yan, sa school, sa trabaho, sa negosyo. Kaya ba ng Panginoon pagalingin tayo? Yes, He is all-powerful. Pero paano po mangyayari yun? Dadaloy sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Mangyayari lang po yun when we honor the Lord. Amen. Basahin po natin Revelation chapter 4, 10 to 11. It describes yung nakita ni John the Beloved doon sa heaven. Ano ba yung nangyayari sa langit ngayon? No? Sabi doon, 24, the 4 and 20 elders, 24 po yan, fall down before Him. At sabi doon sa may trono, worship. Sabi natin, worship. Yan. Pagsamba sa Diyos, adoration. Yung nagmumula sa ating mga labid, galing sa ating puso. Yung sincero, hindi lang sa muso. Yung pag-honor sa Panginoon, sabi doon, He liveth forever and ever and cast their crowns before the throne. Anong sabi niya? Thou art worthy. No? Sabihin natin, worthy. No, sa Tagalog nun, ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, tumanggap ng pagsamba, pasasalamat, at papuri. Magpakailanman. Sino po lagi dapat natin pinapasalamatan? Ang Diyos. Gino-glorify ang Diyos. No? Whatever happens sa buhay natin, maganda man, or, di ba, may problema, wala masyadong problema, always give credit, always give honor unto God. No? For Thou hast created all things. Sino po ang lumikha sa atin?
Yan, no? Kaya mga magaganda at gwapo talaga. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Yan. O, di ba? Yan ay created in the image of God. Fearfully and wonderfully made by the Lord. Amen? At gagamitin ng bawat isa sa atin patuloy upang mai-honor ang Panginoon, maitaas ang Panginoon sa ating pamilya, no? Magsisimula sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating community, hanggang sa city, hanggang sa buong bansa. Amen. Sino dito excited na i-honor ang Panginoon? Amen. Yes, no? So, for thy pleasure, no? Bakit natin honor dapat lagi ang Panginoon? Doon na lulugod ang Panginoon. They are and were created. Kaya tayo nilikha for the pleasure of God, no? Kasi totoo naman mga kapatid, hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. I-honor mo siya o hindi, He's still God. Amen. Amen? Ganun po yun mga kapatid. He's still on His throne. Magpasalamat ka o hindi, He is still on His throne. Ang nagbe-benefit talaga mga kapatid kapag in-honor natin ang Panginoon, hindi siya. Wala naman siyang pagbabago eh. Amen? Hindi naman nagbabago ang Diyos eh, na kapag in-honor mo siya, magiging mas makapangyarihan ba siya? Hindi po. Talagang makapangyarihan ng Diyos. I-honor mo man siya o hindi. Pasalamatan mo man siya o hindi. Pero bakit po dapat natin lagi in-honor ang Panginoon? Para maghari siya sa buhay natin. Maipakita natin kung sino ang hari ng ating buhay. Sino ang hari ng ating buhay? Panginoong Jesus. Amen? Yun po ang dapat itinataas natin. Pag sinabi natin siya ang ating hari, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dapat involve siya. Amen? Sa ating pag-aaral, sa ating pagdedesisyon, kahit sa pagbili mo ng mga kung ano-ano. Diba? Ma-honor ko ba ang Lord kapag bumili ako ng pang-bingo? Or di kaya yung pang-swimming na tawag doon, saklaan? Matchong pala. Diba? So, ma-honor kaya ang Panginoon doon kapag, di ba, hindi ko inayos yung aking pag-aaral? Ma-honor kaya ang Lord kapag inuna ko ang pag-girlfriend ko, pag-boyfriend ko? Ma-honor kaya ang Lord, time ko na ba talaga na di ba? Halimbawa, kung kakasal na si Ate Celine tsaka si Kuya Bani, it will honor the Lord. Amen? Amen. Kasi it's God's will. It's God's time. Amen. Di ba? You must be on the right time, at the right place, at the perfect time of God. Amen. Bakit kailangan yung elemento na yon? Yung perfect timing, perfect season, perfect place. Bakit? Doon kasi na-honor ang Panginoon. Amen. Pero kung hindi timing, kung hindi pa time, kung hindi tamang lugar, no? Kung hindi tamang desisyon, mag-isip tayo. Diba? Many times isipin natin, ano ang tanong dapat sa atin lagi? Ma-honor ba ang Lord dito? Amen? Pati sa ministry, diba? How do we honor the Lord? Basta lang ba ako tutugtog? Basta lang ba ako kakanta? Or gigib ko na yung best ko? Like it's my last day on earth. Amen ba? We don't know what will happen tomorrow. Kahit ako po ay bata at cute na cute, hindi ko po alam kung gagawin ako. Amen? Pero, we should give the best to the Lord every day. Ang laging tanong sa sarili natin, ma-honor ba ang Diyos sa gagawin ko sa araw na to? Or, siguro, i-paraphrase natin, how can I honor the Lord today? Amen? Amen. Tanong mo naman sa Panginoon. Katulad yung devotion kanina, prayer, pwede mo naman tanong sa Lord eh. Lord, how can I bless your name today? No? Paano kita may honor sa araw na to? Ano po ang dapat kong unahin? Sabihin natin, priority. Priority. Yan. Priority natin ang Panginoon. Pag sinabi natin priority ang Panginoon, sino dito yung hanggat maaari ayaw umabsent Amen. sa gawain ng Panginoon? Amen. Ay sinasabi mo, priority mo ang Panginoon. Pero wala kang time sa Lord, parang hindi yun tama. Tama po ba mga kapatid? Kasi kung ino-honor natin ang Panginoon, priority ang ating Panginoon. No? At paano natin makikita ang priority sa buhay natin? Gawin natin
natin ang kalooban niya. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, if you love me, you will obey my commandments. Hindi lang sa muso natin sinasabi, Lord, mahal kita. No? Hindi ka nga makapaghugas ng plato, anak eh. Tsaka makapaglinis ng bahay. Tapos sabihin mo, mahal mo ako. Ka nga maka-honor sa magulang mo. Hindi ka nga maka-honor sa guardian mo or sinong nagwa-watch over you. Paano mo sasabihin, mahal mo ako? Amen! Nakikita po ba natin yung point ng salita ng Diyos today? No? That whatever we do it for the glory of God. Always ask yourself, paano mo ma-honor ang Lord? At yung title natin, Double Honor. No? Bakit double honor, Pastor? No? Kasi yun ang karapat dapat. He is worthy. Hindi lang double nga yun, triple eh. All in all. Honor and praise be unto God. Amen. Sa glory is a quality. Ano ba ibig sabihin ng glory? No? Sa ugat po ng salitang gloria, mga kapatid, ito ay sa Tagalog is bigat or mabigat. No? Kapag ang glory kinuha mo na dararapat dapat sa Panginoon, babagsak ka kasi mabigat yun, hindi mo kakayanin. Ama po ba? Marami na yung lumaki yung ulo, nag-hydrocephalus, boom, pumutok, bumagsak. Kasi nagkaroon ng pride. Tama po ba? Kapag hindi mo kasi binigay yung glory or yung honor sa Lord, mapapahamak ka. Yes. Amen ba? Yes. Kapag kinuha natin yung dapat sa Panginoon, hindi po nakakabuti sa atin yun. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat. Gusto niya nasa mabuti kang kalagayan. Pero hindi kanya pinipilit na ibigay sa kanya yung pasasalamat, papuri at honor. Dahil wala namang effect sa kanya yun eh. Tama ba? Diyos pa rin siya. Pero may effect sa atin yun. Concern ng Panginoon sa atin, mahal tayo ng Diyos. Nakita natin si Nebuchadnezzar. Nagpagawa siya ng napakalaking statue niya. No, because gusto niya siya ang madakila, siya ang honor. No, ano ang nangyari? Nabaliw siya. Nawala siya sa kanyang sarili. Sapagkat ang gloria na yon ay dapat sa Diyos, pero kinuha niya. Kaya nasira ang kanyang pag-iisip. Pero kapag ang gloria lagi mong ibinibigay sa Diyos, tatalino at tatalino ka, lalakas ang pakiramdam mo sa Espiritu, at lalo pang gagamitin ka ng Panginoon bilang pagpapala sa maraming tao. Amen! Kaya double honor, always give double honor sa Panginoon. Para sa Kanya talaga yun, hindi para sa atin. Basahin muna natin yung Genesis chapter 1 verse 27. Ang sabi po dito, sa Genesis chapter 1 verse 27. So God created man on His own image. In the image of God created him. Male and female created them. No? So nilikha ng Diyos ang tao, wangis at ayon sa kanyang larawan. Amen? Kaya nga kapag, kung sabi nga, anumang gawin mo sa pinakamaliit na kapatid na ito, ginawa mo sa akin. Bakit po? Kasi created by God yan eh. Amen? Pero kung talagang tutuparin natin yung love your neighbor as you love yourself, ma-honor ang Panginoon. Amen. Pag na-honor ang Panginoon, lalo kang tataas sa pananampalataya, lalakas, tatalino, at lalo ka pang magagamit ng Panginoon. Bakit po natin tinatalakay ito? Kasi God wants to use you. But before He use you, no, He will work through you. No? Kikilos ang Diyos sa iyo at matututo ka. No? Sino dito handang matuto? Yan. Matuto tayo na i-honor ang Panginoon. At i-honor natin yung pinapa-honor ng Panginoon. Tama po ba? Honor your parents in the Lord. Tama po ba yun? Nasa Bible po ba yun? Yes. Kahit ba, Pastor, unreasonable yung parents ko, unbeliever sila, hindi ko sila maintindihan. Yes. Still honor them. Amen. Amen.
Yun po ay prinsipyo ng Biblia. No? Kahit unreasonable, kahit ano pa sila, still honor them. Why? Because that's the will of God. Amen. Hindi tayo maghigante kasi sa Diyos yun eh. Hindi mo departamento yun eh. Yes. Ako po, I came from a broken family. Tama po? I was hurt. I got hurt. No? Gusto ko mag-rebel. Gusto ko vengeance. Mag-revenge. No? Pero, ano sabi ng Panginoon? Vengeance is mine. Siya ang bahala doon. Huwag natin pakialaman yung gawa ng Diyos. Yes. Amen? Amen. Kung merong nanakit sa atin, kung merong sumira sa atin, sabi pa ng Bible, bless them. Yes. Amen. Love them. Kung alam natin, may kilala talaga tayo, kurakot, di ba? Sa pamahalaan, still honor them. Ang hirap, di ba? Ang hirap nun, Lord. Pero, buhay ang Diyos. Amen. Kapatid, alam niya ang lahat ng bagay. No? Yun po yun, mga kapatid, no? We must know how to honor the Lord. Double honor. No? To glorify God is to honor Him for who He is. Sino si God? Siya yung lumikha lang sa atin. Siya lang naman yung lumikha sa atin. Wala tayong ipagmamalaki sa Kanya, kundi siya ang dapat ipagmalaki natin. Amen. Amen. Hallelujah. Siya ang dapat i-honor natin. Amen, mga kapatid. Kaya sabi, all glory belongs to God. We glorify God when we demonstrate through word and action. Sabihin natin action. Sa pagkilos natin, na honor natin ng Panginoon. No? Yung simple tumulong ka sa gawaing bahay, no? Youth, wave kayo sa akin. Hi! Ayan, no? Honor ang Panginoon dun eh. Di ba? Ayan. Yan, mga young at heart. Ayan. Di ba? So, ganun po yan mga kapatid. Simpleng nagluto ka, di ba? Di ba? Yung mga ganung simpleng bagay. Alam niyo ba, nalulugod ng Panginoon doon kasi merong say-say yung ginagawa mo eh. Amen. Imbis na magbabad tayo sa kung ano-anong bagay na wala masyadong itutulong sa buhay natin. Nag-isip tayo, ano bang nakakalugod sa Lord na gagawin ko ngayong araw na to? Amen? Amen. Yun lagi po ang dapat isa-isip natin. You seek Him first. Yun ang ibig sabihin ng seek ye first. Tatanong mo lagi na kung ano ang makakapaglugod sa Diyos. No? Honor originates in our hearts and refers to the value we personally place on someone. No? Ibig sabihin, from the bottom of our hearts, pinapahalagahan natin yung isang tao, ino-honor natin. How much more na dapat pahalagahan natin ang Diyos? Sino dito yung talagang gustong i-honor ang Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Alam ba natin kapag ang lagi natin iniisip, puro mga patungkol sa Diyos, nalulugod siya? Amen. Amen? No? Napakagandang problema yan eh. Ang isa sa pinakamagandang problema ay yung namang problema ka, ano kaya ang next kong pwedeng gawin sa gawain para sa Lord? Amen? Amen. Yun ang magandang problema. Ano kaya ang next natin gagawin para sa ating mga kabataan? No? Ano kaya, paano ko kaya may honor ang Panginoon? Ano pa kaya ang pwede kong maibigay sa Lord? No? Para mai-honor ko siya. Amen? So, ganun po dapat ang lagi natin nasa isip. Doon tayo nabubuhay. Hindi, paano kaya ako sisikap? Paano kaya ako makikilala sa Imus? Ganun ba yung ating isip? Hindi po. Hindi po ba? Si Jesus ang dapat makilala. Amen. Amen. Kaya, gawin po natin kung ano yung binigay sa iyo ng Lord na assignment. Sabihin natin, assignment. Amen. Ayan, anak, nagawa mo na ba yung assignment mo? Ayan. Yung assignment na yan, kapag nagkaroon yan ng katuparan, na-honor ang Panginoon. Pero yung assignment na yan, kapag di mo yan ginagawa,
Hindi na-honor ng Panginoon. Kaya ka binibigyan ng assignment ng Panginoon para malakaran mo yung plano niya. Amen. Kung hindi mo gagawin yung pinapagawa ng Panginoon, di ba? Hindi mo nga makakamtan yung pangako. Sino gusto dito makamtan yung pangako ng Lord? Amen. Bago po yung pangako ng Lord, meron po muna ang assignment. Yes. Bago yung breakthrough, meron mo ng breaking. Meron mo ng sacrificing. Yes. Ayan. No? Kasi tayo, syempre, excited tayo. Wow, breakthrough! Tapos sasabihin ng pastor, okay, kakaroon tayo ng malaking project or activity para mai-honor natin ng Panginoon. Pastor, may gagawin pa ako sa susunod na lang. Busy ako. No? Okay lang sana kung valid yung reason. No? Kung talagang tanggap-tanggap naman sa Panginoon yung reason. Pero kung hindi, tanong mo yung sarili mo. No, honor ko ba ang Panginoon? No? Sa aking buhay. The Bible shows many ways to honor God. Marami pong ways to honor God. No? At maraming tao talagang nagtagumpay. Amen. Dahil in-honor nila ang Panginoon. Hallelujah. No? Tignan mo yung katabi mo, tagumpay na yan. Amen. Panalo yan. Bakit? In-honor niya ng Lord eh. Yes. Hallelujah. No? Kapag naitataas ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, malayang nakakakilos ang banal na Espiritu. Yes. Hallelujah. No? Kaya, double honor. Sabihin natin, double honor. Yan. Sa Biblia po, ang dami pong mga pangalan na talagang in-honor ang Panginoon. No? Naalala niyo si Abraham? Yes. The test of faith. No? The ultimate test of faith. Akin na ang anak mo. Kaya sabi kay Abraham. Diba? Anak niya yun eh. Si Isaac eh. Diba? So, Lord, binigay mo sa akin to. Tapos, kukunin mo. Nagganon ba si Abraham? Wala. Walang ganon. Anong sinabi ni Abraham? Sunod agad siya sa Panginoon. Yes. Bakit? In-honor niya ang Lord eh. Amen, Lord. Hindi siya nakatingin sa sarili niya. Hindi niya sinasabi, akin to eh. Akin to si Isaac eh. Hindi niya sinasabi yun. Sa Lord to. Amen. Kunin sa akin ng Lord to o ipahiram niya sa akin, I will always honor Him. Amen. Yun ang katwiran ng Abraham. No? Kunin sa akin tong talent na to, diba? O ipahiram sa akin muli ng Lord ang lakas na ito, ang talino na ito, let His will be done because I honor Him. Tama ba? Yun po dapat ang katwiran natin dahil ang Lord, lahat ang nakakaalam niya. Ang may control niyan. Si Isaac, in-honor niya rin ang Panginoon. Bakit niya natutunang i-honor ang Panginoon? Nakita niya sa tatay niya. Yes. Amen. Kaya mga magulang, we are a role model. Amen. Yes. No? Pag in-honor natin ang Panginoon, makikita yan ng ating mga kabataan, sila rin matututong i-honor ang Diyos. No? Pero magsisimula yan minsan sa pamilya. Pero ang nangyayari ngayon, minsan nauuna siyempre yung ibang mga magulang hindi pa kilala si Jesus. Ang nangyayari, pero maganda yung nangyayari, yung mga kabataan, yung nauuna, na nai-honor ang Panginoon, tapos nakikita ng magulang. Bakit? Anong nangyayari dito? Naghugas ng plato, naglaba, nagluto. Nakita ko pa yung luto niya, gumagano. Diba? Grabe yung transformation. Tapos naboborn na din yung magulang. Bakit? In-honor eh. Pag may nag-o-honor sa loob ng bahay, sa Diyos, makikita yun dahil tinataas mo ang Panginoon. Amen. At sila rin, yung mga kasama mo sa bahay, matututong i-honor ang Panginoon. Amen po. Double honor. No? Si Jacob, ganun din. Kahit naging matigas yung ulo niya, natuto siyang i-honor ang Panginoon. Natuto siyang umamin ng kasalanan niya. Diba? Kay Laban, diba? Kasi niloko niya eh. Niloko rin siya ni Laban, niloko niya. Pero inamin niya, humingi siya ng tawad. Ganun din sa kapatid niya kay Esau. Diba? So, dahil ang para sa kanya, ang pagpapatawad at pag-amin sa kasalanan ay nagbibigay ng honor sa Lord. Tama ba yun?
umamin sa ating mga kasalanan, it honors God. Bakit tayo dapat magpatawad kahit mahirap? It honors God. It's always for the glory of God. Mga kapatid, yun ho dapat ang ating isa-isip. Si Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid, no? Bago siya ibenta, binugbog muna siya, tapos hinulog siya dun sa balon. No? Kasi naiinggit yung mga kuya niya, no, sa kanya, kay Joseph. Kasi nga, si Joseph, ginawa ng damit ni Jacob. No? Yung tatak, Calvin Klein. Nainggit. Ito kasi si Joseph, syempre, bilang bata. Kuya, bago ang damit, bigyan ni tatay. Yung mga kuya niya, loko to Bakit ako, di ako ginawa ng damit ni tatay? Usap-usap yung magkukuya, bugbugin natin to. Favorite to Yan. Tapos sabi pa ni Joseph, alam niyo ba mga kuya, na naginip ako? Di ba? Kayong lahat luluhod sa harap ko. Ha? Loko tong batang to Hindi nila alam vision na binigay nyo sa kanilang Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, kahit bata pala, pwede gamitin ng Lord. Amen. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Nakita niyo yung mga testimony dito, mga bata? Amen. Pwede sila rin gamitin ng Panginoon. Amen. Every one of us can be used by God to honor His name. Amen. Amen? Kaya, let's be a good example in honoring, in character, no? In every way, sa pagluwalhati sa ating Diyos. Si Moses, Lord, hindi ko po kaya, hindi ako magaling magsalita Diba? Pero dahil para sa gloria mo, mag-e-MC ako. Para sa glory mo, magde-devotion ako. Para sa glory mo, mag-i-speak ako sa mga kabataan. Para sa glory mo, Panginoon, mag-handle ako ng team sa sports. Para sa glory mo, Panginoon, di ba? Pupunta ako kahit malayo yung intercessors. Kasi ang layo mo na sa isip, glory. I want to give you glory because you are worthy. Yun ang sa isip mo. Yes. Karapat-dapat ka, Lord And I want to exalt you in my life. Yun ang sa isip mo. At yun ang mga laging nasa isip ng mga nauna sa atin. Yung mga pillars sa Israel. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, si David. Diba? Kung mag-honor si David, grabe Andyan yung tugtog, kanta, sayaw, at lahat ng kayamanan binigay niya sa templo. Because para yun sa honor ng Panginoon. Kaya si David nabansagan, he is a man after God's own heart. Because he always honors God. Yes. Sino dito yung gustong malapit siya sa Lord? Amen. Intimate relationship kay Lord. Amen. Ang gawin natin, double honor. Sabihin natin, double honor. Ayan. Hallelujah. At si Elijah, amen, mag-isang propetang totoo ng panahon niya. Lord, kaya ko ba to? No? Ang dami nila, Panginoon, nakalaban. Lord, ang daming umaatake sa akin. Kung alam mong nasa katotohanan ka if God is with us, who can be against us? Yun ang nasa isip ni Elijah. Aha, kahit ako ang mag-isa, may gagawin ng Panginoon at may honor ang pangalan niya. Amen? Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan ng tapang. Talagang tapang ni Elijah No? Humarap siya sa daan-daan na mga false prophets at hinamon niya. O sige, dito sa altar na ito, no? Tawagin niyo yung Diyos niyong si Baal at paapuyin niyo ito. Yes. No? Maghapon, magdamag, tinawag ng mga bulaang propeta. No? Ang dami nun, daan-daan Nagpasata sa 1,000 yun kaharap ni Elijah Diba? Si Elijah, relax-relax lang, tagal naman. Tapos sabi pa ni Elijah, asan na yung Diyos nyo? Diba? Hindi yun sa pagkukunsya sa mga false prophet, kundi yung katapangan ni Elijah, pinakita niya na, sinasabi niya, ang Diyos ko ang totoo, hindi sa inyo. Yes. Nanindigan.
Nanindigan siya kahit isa lang siya. Lord. Kapatid, ang isip ni Elijah kung ano makapagluwalhati sa Lord. Ngayon, nung time na ni Elijah, o sige, buhusan niyo ng tubig yan. Yes. Hallelujah. Yung altar na yan, punuin niyo ng tubig ngayon. At ipapakita ko sa inyo, paaapuyin yan ng aking Diyos. Amen. Lord. Diba? Mga ilang minutes pa lang, nanalangin si Elijah eh. Merong parang bulalakaw na umaapoy galing sa langit and boom! Pumunta doon sa altar, nagliyab. Amen? Amen. At doon na-restore yung mga Israelita sa kanilang pananampalataya. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kahit mag-isa ka lang sa pamilya mo, basta i-honor mo ang Panginoon, ipapakita ng Diyos sa kanila, sa mga mahal mo sa buhay, na tunay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at iyong pinasasalamatan at iyong niluluwalhati sa buhay mo. Amen. At pag nakita nila yon, mare-restore ang kanilang pananampalataya at magbabalik loob sa tunay na Diyos. Hallelujah. No? Ingatan lang natin mga kapatid na tayo ay kabisura ng ating mga mahal sa buhay. Na baka mas lalo silang lumayo sa Lord dahil sa mga pinaggagawa natin. Kaya always think about what will honor the Lord. Have a kingdom mindset. Amen? Yun po ang sa atin mga kapatid. Kay Elijah, kay Elisha, and many others. No? Kay Abraham. So, ang dami po. Kay Job, naalala niyo si Job? Mga kapatid, kahit sobrang hirap na, ang dami niya ng sakit sa katawan. No? Nawala yung negosyo, nawala yung pamilya niya. No? But he still honor God. Amen. No, number one talaga sa kanya ang Panginoon. Kasi nagpaalam si Satanas eh. Alam niyo ba yon? Yes. Minsan nagpapaalam si Satanas na kaya ka lang naman sinasamba niyan eh. Kasi binibigay mo lahat ng kailangan niyan eh. Alisin mo ngayon yung kailangan niya. No? Tingnan natin kung sabahin ka pa niya. Anong ginawa ni Job? Kahit sinabihan na siya ng asawa niya, ng mga kaibigan niya na itatwa mo na, i-deny mo na yan. Diba? Pero ang sabi ni Job, no? Wala akong dala, no? Sa mundong ito, nung dumating ako, wala rin akong dala. Pag umalis ako, no? Alam niya kung sino talaga yung i-honor, yung lumikha sa kanya. No? Ibig sabihin, nandun pa rin yung pananampalataya ni Job. Sabihin natin, integrity. Yan ang meron si Job. Integridad. Ano yung integridad? Kahit walang nakakakita, no? Ikaw ay tapat pa rin sa Lord. Amen. Yun ang meron si Job. At yun ang nag-o-honor sa Panginoon. He endured immense suffering. Sabihin natin, suffering. Diba? Blessing lang ba ang kailangan natin, ang gusto natin sa Lord? Amen. Pag may suffering ba or struggles, ayaw na natin? Amen. Hindi po ganun ang pag-honor sa Panginoon. Diba? Kung may blessing, kung may suffering, whatever season you are right now, Amen. double honor be unto God. Amen. Yun po ang dapat nating gawin, dapat nating pairalin sa buhay natin. Si Job, he remained steadfast, firm in his faith. Siguradong sigurado si Job sa kanyang Diyos na ino-honor. No? At nirefuse niya yung kanyang asawa, yung kanyang mga kaibigan, no? Na sinasabi, sumpain mo na yung Diyos mo, i-curse mo na yan. Hindi ginawa ni Job. Yes. And it honors God, demonstrating his unwavering faith. Hindi natina ang pananampalataya ni Job. Sa New Testament, si Pedro, mga kapatid, laging bida si Pedro, no? Ang daming natin, pag nakita natin yung New Testament, si Pedro, ang dami niyang laging senaryo, no? Or involved lagi siya.
One of Jesus' disciples, he's known for his initial struggles. Ano yung struggles ni Pedro? No? Ano struggles niya? Doubter rin siya, di ba? Or puro salita. Yan. Alam niyo po kasi, ang ibig sabihin ng Simon, ano yung ibig sabihin ng Simon? Ang Pedro po kasi is bato yan eh. Yan ang ibig sabihin ng Pedro. Pero yung Simon, ang ibig niyang sabihin ng Simon is unwavering, nag-wave, di ba? Unstable. Yun ang ibig sabihin ng Simon, no? So si Peter, madalas, nung panahon ng Panginoon, siya ay Simon. Ano ibig sabihin ng Simon? Unstable. Puro salita. Hindi, Panginoon! Hindi ako papayag na maaresto ka. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Behind me, Satan. Aha! Nakita ng Lord yung puso niya. Akala mo dahil dun sa salita mo, di ba? Na, Lord, hindi dapat mangyari sa iyo yan. Hindi ka dapat maaresto. Hindi kami papayag. Sabi ni Pedro, Simon, behind me, Satan. Bakit po? Bakit kaya ganun sinabi ng Panginoon? Kasi alam ng Panginoon, udyok yun ni Satanas sa kanya. Bakit? Dapat mangyari ang pagsasakripisyo ng Panginoong Yesus para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen. No? Eh si Peter kasi, may ganun kasi siyang ugali eh. Pero pagdating na doon, atras naman siya. I-deny naman niya. Di ko kilala yan! Actually, kapag pinag-aralan mo talaga yung original na word, nagmura pa si Pedro eh. Ginaya niya yung lingwahe ng mga pagano. Nagmura pa siya eh. Ay! Ganyan-ganyan. Hindi ko kilala yan. Nagmura pa si Pedro. Hindi ko kasama yan si Jesus. Hindi ko kilala yan. Diba? Tapos, sa maraming crowd, sa gitna ng maraming crowd, tumingin si Jesus. Alam ni Jesus kung nasaan siya. Yes. Yes. Hallelujah. At na-stir up yung puso ni Pedro. Sabi na, ang laki ng kasalanan ginawa ko sa Diyos. Hindi ko nabigay ang honor sa Panginoon. No? Anong ginawa ni Pedro? Nagsisi siya. Yes. Nagrepent siya. Hindi katulad nung kay Judas, ang mababasa mo doon, remorse. Magkaiba yung repentance sa remorse. Magkaiba yung regret lang sa repentance. Yun talagang pagsisisi ay hindi yung basta umiyak ka lang. Nag-altar call na iyak ka kasi ang ganda ng music. Hindi yun yung repentance. Ang tunay na repentance, nagbabago yung buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Nagbabago ang buhay mo. Bakit? Dating hindi mo kayang i-honor ang Lord. Dating bida-bida ikaw ang gusto mong ma-honor. Katulad ni Pedro, ngayon, nagbago ka dahil sa pag-ibig ng Diyos. Natuto ka lagi siyang itaas sa buhay mo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ganyan po ang nangyari. Maging kay Apostle Paul, mga kapatid, iniwan niyang lahat. Anong sabi ni Apostle Paul? I counted all as loss to gain Christ. Binilang ko ang aking mga nakaraan, yung aking posisyon, yung aking estado, yung aking mga benepisyo sa Romano. Sabi ni Apostle Paul. Dahil punong pari siya, leader siya. Yes. Diba? I counted all as lost. Yes. Sabi pa sa ibang translation, rubbish. Ano ibig sabihin ng rubbish? Basura. Basura lahat yon kung wala si Jesus sa buhay ko. Kapatid, anumang estado mo sa buhay, anumang narating mo, basura lahat yan kung wala si Jesus sa buhay natin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Double honor. Amen. Always be unto God. Gayahin natin yung mga nauna sa atin, mga men and women of God. No? Even Esther, even Ruth, they honor the Lord despite of the circumstance of hardship, of struggles, of suffering. They still stand
and honor the Lord. Amen. Mga kapatid. Yun po ang dapat nating gawin. At ang dami po mga ways. At yun po ang itutuloy natin sa ating mga next series, mga kapatid. Bigyan ko lang kayo ng glimpse, no, or silip na makikita natin sa mga susunod nating series. 1 Corinthians 6:18 to 20. Paano ba natin mag-glorify ang Panginoon? We show Him high regard and reflect His character by being pure. Sabihin natin, pure. Pure. Yan. Iwasan ninyo ang immoralidad. Yes. Di ba? Paturo tayo sa Panginoon, hingi tayo ng tulong sa Panginoon para yung mga natutunan natin simula tayo ng ipanganak na puro immoralidad, puro kamunduhan ay mabago ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano ang paraan? Sabi ng Bible, iwasan. Strategy pala yan, pastor ha? Ang pag-iwas ba sa immoralidad ay strategiya ng Biblia? Yes. Get rid. Iwasan mo yung masasamang kaibigan. Iwasan mo yung mga masasamang kachat mo. Yes. Ka-online games mo. No? O yung mga masasamang nag-i-influensya sa'yo sa school or saan mang lugar yan. Diba? Iwasan mo ang immoralidad. Yun ang first strategy. No? Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Pagbibisyo, di ba? Templo to ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Na-honor ba doon ng Panginoon? No. Hindi po. Kaya tinuturuan tayong umiwas. Sabihin natin, umiwas. Iwas. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, umiwas tayo sa masama. Yan. No? Tapos sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, ako ang masama, ikaw ang mabuti. Huwag kayong ma-surprise sa persecution. Nandiyan, normal yan. Yes. Sino ba namang hindi na-persecute na Kristiyano? Si Jesus nga na-persecute, ikaw masasurprise. Punta ko pinipersecute nila. Persecute nga si Jesus eh. Dahil sa pag-honor mo sa Panginoon, may mga ganyan talaga. Huwag kang masurpresa. Yes. Hallelujah. Nasasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, ay, banal-banalan ka. Persecution. It's normal. Diba? Sabi mo, God bless you po. Amen. So, pakita po natin ang pag-honor sa Panginoon. Ang sa ibang translation, yung sexually pure. Ayan. Sa mga kabataan, kahit sa ating mga elders, no? Yes. Being pure means honoring God. Amen. 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 Pag iningatan natin yung ating sarili, no? It brings honor to God. Kaya nga, merong perfect time ang Panginoon. Sabihin natin, perfect time. Perfect time. Perfect place. Praise. Equals breakthrough. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag God's time yan, no? Dahil na sa relationship, hindi tayo dapat panadesisyon. Ang Lord dapat, isipin natin kung glory yan sa Lord, no? Pag perfect time yan, perfect place, no? Perfect season, breakthrough yan. Amen. Diba? Glory, glory. Kaya nga si Mari, tsaka yung kapatid ko, no? Amen. Breakthrough na agad. Amen. Amen. Palapalan natin ang Panginoon. Bakit? Perfect time. Amen. Perfect place, di ba? Amen. So, ayun. Breakthrough talaga yun. Kasi it brings honor to God. Amen. Pero pag minadali natin, hilaw, kapag hilaw yan, kapatid, ay, hindi perfect yan. Hindi well done. Yes. Amen? It makes sense? Hilaw eh. Parang sa pagluluto, kung hilaw yan, it's not well done. Yes. No? Pero ano gusto natin marinig sa Diyos? Well done. And faithful. Good and faithful servant. Paano magiging well done yan? Honor God. Amen. In your time, in your effort, in being pure, iniingatan mo yung sarili mo, huwag mong dumihan yung sarili mo. No? Pero kung dati, sobrang dumi mo, katulad ko, hindi mo pa kilala ang Panginoon nun, pag na-born again ka, pure ka na ulit nun eh. Salamat sa Lord! Perfect! Hallelujah! Diba? Kasi ako, punong-puno ko
ng immoralidad dati, hindi ko pa kilala si Jesus eh. Although religyoso ako, hindi ako ma-absent talaga. Every Sunday, nagsisimba ako eh. Di ba? So, pero wala sa puso ko yun. Kasi gumagawa pa rin ako ng immoralidad eh. Amen? Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, nung na-born again ka, wow, naging pure ulit. Amen. Di ba? Katulad nung sinabi ni Sister Ami Austria, di ba? Dami ng lalaking duman sa buhay niya, di na siya pure, pero sabi nung church niya, ikaw ay spiritually pure kasi na-born in spirit ka. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya na-honor niya ulit ang Panginoon. Amen. Kahit katulad nung nag-testimony dun sa Bible Month si Pastora Krisha, di ba? Yes. Na-rape siya, Yes. dahil sa pag-iinom niya, hindi niya na namalayan na lagyan ng droga yung alak na iniinom niya. Yes. Diba? Tapos na-rape siya, tapos parang hindi siya pinapaniwalaan kahit pamilya niya. Na-depress siya, gusto niya na magpakamatay. Pero ang Lord, mahal na mahal tayo ng Lord. Amen. Amen. Hindi pumayag ang Panginoon at nung na-born again siya, born in spirit, purity and holiness is existing. Amen. Praise the Lord. And it brings honor unto God. Amen. Amen. Ano pa? By giving our income. Nasa Bible ba yan? Proverbs 3:9. Yes. Yun pala ang isa pang paraan para ma-honor natin ang Panginoon. Amen. Hindi lang maging pure sa katawan, sa isip, di ba? Ano sabi doon? Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Yes. Yes. Mayaman ba ang Diyos? Amen. Yes. Kailangan ba ng Diyos ang ating pera? Hindi. Yes. Pero pwede natin gamitin yon para parangalan siya. Yes. Amen. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Bakit? Product lang yun, resulta lang yun eh. No? Hindi naman yun ang punto ng Panginoon eh. Ang punto niya yung puso mo. Being honest. Where your treasure is, there your heart will be also. So kung nandun yung kayamanan mo, andun din ang puso mo. So ibig sabihin, kapag in-honor mo ang Panginoon sa pamagitan ng kayamanan, binibigay mo yung puso mo sa Kanya. Amen. And it honors the name of God. It honors Jesus. No? By giving and being devoted unto God. No? Romans 14:8. Sabi doon, kung tayo nabubuhay para sa Panginoon, tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay para sa Panginoon, tayo'y namamatay. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay kay Kristo pa rin. At pakinabang. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon lamang. Amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Yun po ang double honor, mga kapatid. Now, paano natin po lalong may honor ng Panginoon? Dapat bukal sa ating puso. Amen po, mga kapatid. Katulad halimbawa sa ating giving, sa tithes or offering, no? Dapat po bukal sa ating puso yan. Kung hindi bukal sa ating puso, huwag nyo lang gawin. Kasi nagdi-dishonor mo lang ang Panginoon eh. Tama po ba, mga kapatid? Lilinawin lang po natin tithing is a covenant. Yes. It's a principle in the Bible. Yes. Basahin po natin Hebrews chapter 7. Yes. Panahon ni Melchizedek. Panahon po ni Abraham at ni Melchizedek, wala pang batas nun. Wala pa si Moses nun. Kay Abraham nga tayo eh. Yes. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him. Sino yung inonor ni Abraham? Si Melchizedek. Sino si Melchizedek? Lingkod ng Diyos. Amen. No? Dahil kilala ni Abraham si Melchizedek bilang tapat na lingkod ng Diyos, pinagpala ni Abraham si Melchizedek. Amen. Anong ginawa ni Abraham? To whom also Abraham gave a tenth. Part. Ano yung tenth? Tithes yan, tama? Yes. Tenth part of all by being interpretation king of righteousness. And after that, also king of Salem. Kasi alam niya, lingkod yun ng Diyos eh. Kapag lingkod ng Diyos, in-honor mo na rin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen? Which is King of Peace. Ang ibig sabihin ng Salem, peace. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Are we learning, church? Yes. Kapag itong prinsipyo na ito
Again, lilinawin, hindi natin to ginagawang batas dahil itong prinsipyo na ito may pangako. This is a covenant. Kung hindi bukal sa loob mo, huwag mong gawin dahil madidishonor mo lang ang Lord. Yes. Pero kapag ginawa mo ito ng bukal sa puso mo, ma-honor ang Panginoon. At alam mo, kapag na-honor ang Panginoon sa buhay mo, breakthrough ang mangyayari sa buong Panginoon. Kaya pala sabi sa Biblia, it's better to give than to receive. Kasi yung laging mapagbigay, siya yung laging napagpapala. Amen. Lord. Akala lang nung iba, yung nabigyan yung napagpala. Hindi, mali kapatid. Yung nagbigay, yung lalong napagpapala. Amen. Basahin natin, next verse. Anong sabi doon? Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth as priest continually. Ginawa niya yun para sa Diyos, Yes. hindi para kay Melchizedek. Yes. Hallelujah. Honor. Amen mga kapatid. Binigyan niya yung tithes, hindi para sa taong yun, kundi para sa Diyos. Kasi naglilingkod yun sa Diyos Amen. Suportahan. Yes. Diba? Halimbawa, may gawa niya ng Panginoon, suportahan mo. And it will bring honor to God. Amen. Lord. Ganun ang mindset mga kapatid. This is not about money. Hindi yun kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos yung puso natin para mailagay niya yung pagpapala sa puso natin. Thank you, Lord. Sabi sa verse 4, now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Amen. Hallelujah. New Testament ba to? New Testament to. Yes. Yes. Hallelujah. Are we on the same page, church? Amen. Amen. Sabi niya, how great is this man? Nakita niya talaga yung paglilingkod ni Melchizedek, tapat na lingkod. Nanghingi ba si Melchizedek kay Abraham? Hindi. Si Abraham ang nagkusa. Kapag may pagkukusa talaga, pinagpapala ng Lord. Amen. Ba, nakita mo sa gawain ng Panginoon, may pangangailangan. Nagkusa ka, sino ma-honor? E di ang Diyos. At doon dadalo yung pagpapala. Hindi yun para doon sa pinagbigyan mo, kundi para sa iyo yun. Lord. It's better to give than to receive. Mas blessed yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Yun po ang principle ng Bible. Kung ang tithing ay hindi para sa ngayon, ang principle niyan, then it would not have been mentioned in the New Testament. Yes. Yes. Amen? When we sell, halimbawa, nagbenta ka ng saging, no? We don't get apples for payment today. Babayaran ba yun ng mansanas, yung binenta mong banana? Hindi. Pera yun, di ba? Tama. We get money. Therefore, we tithe money to God. Binasa natin sa Proverbs kanina. Ito po, nililinaw natin to. This is the glimpse of our next series. Bakit? Kapag lalong na-honor ang Diyos dito sa DOCGM, breakthrough ang mangyayari sa taong ito. Hallelujah! Hallelujah. Amen? Kapag naitaas talaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, in-honor natin ng isa't isa, minahal natin ang isa't isa, minahal natin ang gawain ng Diyos, and it brings honor to Him. Sa tingin nyo, anong gagawin ng Diyos sa atin? Pagpapalain. Grabe po ang pagpapala. Lord. Kaya ngayon parang na-excite na ako eh. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Dahil natututo tayong mag-honor sa Panginoon, He is faithful and just. Mga kapatid, tandaan nyo, hindi yan nalilimutan ng Diyos. Ang lahat ng ginawa natin para sa Kanya. Amen? So, include our all and all. Diba? Being pure, yung ating giving, mga kapatid, no? Napakahalaga po niyan sa pag-honor natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya, ilang verse na lang to mga kapatid. Isaiah 29:13. Basahin natin. Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ginagalang. Ayan.
Merong sinasabi ang Panginoon, subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso. Kasi nga wala kang pakialam sa Diyos eh. Ibig sabihin, malayo yung puso mo sa Kanya. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Pakitang tao lang. Hindi talaga malapit yung puso nila sa Panginoon. Mga kapatid, yun ang nakakalungkot. Hindi nagbibigay ng honor yun sa Panginoon. It is not enough to merely honor God outwardly. Dapat mula sa ating puso. Yun po ang altar eh. Yung ating puso. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Yes. Hallelujah. Psalm 37 verse 4. Yan. Mga dalawang verse na lang to. Kay Yahweh mo hanapin ang... basahin natin sabay-sabay mga kapatid. 1, 2, 3, go! Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Hallelujah! Totoo ba ang salita ng Diyos? Yes. Totoo po. Amen. No? Sa Kanya mo hanapin ang kaligayahan. No? Marami kasi sa atin sa tao agad eh, or sa bagay sa mundo eh. It will fail you. Diba? Kasi hindi naman perfecto tao eh. So kung doon ka lagi nakatingin, doon mo hinahanap yung kaligayahan sa mga tao, sa mga bagay sa mundo, walang fulfillment, kapatid. Pero pag sa Diyos, talagang kompleto. Amen. Walang pagkukulang. At tutulungan Kanyang maabot ang iyong pangarap. Amen. Dahil pag nakita niya, ang pangarap mo ay para sa honor niya, ibibigay niya yon. No? Sa tamang panahon, bibigyan ka niya ng paraan. Unti-unti, makikita mo yung resulta ng iyong pananampalataya. Amen? Kaya sabihin natin, double honor! Hallelujah! No? Sabi doon, 1 Chronicles 16:11, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin. Amen? Ask, seek, and knock on the door. Sa tuwina'y parangalan siya at sambahin. Always honor God. Isaiah 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Amen. Amen? Hindi natin alam ang panahon, kapatid. Yes. Unahin mo siya while He may be found. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. No? And make choices that reflect the place He has in your hearts. No? We bring the greatest honor unto God. Ang Diyos ang maparangalan sa ating buhay, sa ating pagbibigay, sa ating pagtulong. Amen mga kapatid. Sa lahat ng ating ginagawa, whatever we do, do it for the glory of God, mga kapatid. No? Ipakita natin yung pag-honor talaga sa Panginoon. Ipakita natin yung talagang pagiging Kristiyano. Mga kabataan, i-honor nyo ang inyong mga magulang sa pamamagitan pagtulong sa bahay. Diba? In every way, tayo pong mga magulang, let's honor God, let's be a role model. No? At kapag yan po ang ginawa natin